Good morning mga bigaan! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba natin tatantyahin yung distance natin sa unahan na sasakyan. Marami kasing nagsasabi na 4 seconds, 3 seconds, 5 seconds, o kaya naman may certain speed, tapos isang sasakyan yung distance, dalawa, di ba? Ngayon, para sa akin, ito yung ginagamit ko and yung safe. Ito yung feeling ko at natantya ko na safe in general, no? Magagamit natin to, caution lang, okay, warning lang, kapag maganda yung preno natin. Ibig sabihin, hindi pudpod, no? Para ma-apply natin tong estimates, okay? So, ganito yung ginagawa ko. Nagbabase ako sa speed natin, no? And then para mas matandaan ko, ganito yung estimates ko. Bali, wari yan, sample ko, naka 30 kilometers per hour tayo. Kinakalahati ko lang siya. Yun yung distance. Okay, yun yung katumbas ng sasakyan na space ko sa unahan na sasakyan ko. Halimbawa yan, almost 40 kilometers na tayo. Kakalahatiin natin yon. Parang kumbaga 2. Kasi 4. 2 vehicles yung kailangan na space dun sa unahan. Yun yung gagamitin natin para hindi tayo tumutok. Okay? Kasi yun yung kadalasan na dahilan ng aksidente tsaka ng mga collision, yung pagtutok. Okay? So magbibigay pa tayo ng mas marami pang example para mas magets natin, no? Simple lang naman. So dapat talaga okay yung preno nyo, kasi hindi pwedeng sliding na, yung umiirit-irit na. Hindi pwede yun. Palitan nyo muna bago nyo i-apply to. And then gagamitin nyo dapat yung parehas na preno, unahan at likod. Okay? Kasi kung unahan lang, hindi naman ganun ka-powerful syempre ang preno natin. Hindi natin ma-apply. Yun nga palang distance na sasakyan na in-estimate natin, yun yung preno, no? Yun yung oras ng pagpreno mo bago ka bumunggo dun sa unahan. Yun yung ini-estimate natin. Kapag 20 kilometers, isang sasakyan. Pag 40, dalawa. Pag 60, tatlo. So ito, naka almost 80 kilometers tayo. So ibig sabihin, dapat 4 na sasakyan yung pagitan natin dun sa unahan na sasakyan. So syempre, kapag ganito nakabilis, mahihirapan ka i-preno, kaya 4 na sasakyan dapat, di ba? So feeling ko pwede nyo i-adjust naman yon. Kayo na bahala kung gusto nyo gawing 5 sasakyan yon. Basta yun yung feeling ko na baseline nyo. Feeling ko wag na kayong bumaba doon sa 4. Minimum na yon. So kung 80, 4 na sasakyan minimum. Okay? Para sa akin ganon. Malayo na yun eh, yung 80 na yon. Kung 100, ibig sabihin 5 sasakyan, di ba? Baka merong mamiloso po dyan, sabihin nyo, paano pag 30 kilometers, hindi isa't kalahating sasakyan, tansyahin nyo na lang. So anong sasakyan? Baka tanong nyo kung anong sasakyan, baka bus naman yan. O di mas maganda kung bus, isang bus, di ba? Sabihin sobrang layo nun, sobrang safe nun. Yun naman yung pinag-uusapan natin dito eh, yung safety natin. So yan, 40 kilometers per hour, tinatansya ko mga 2 sasakyan yan. Ganyan distance ko. So hindi ako tututok. So possible kasi nasa 40 kilometers per hour yung 2 sasakyan na distance, and then biglang pumreno yung nasa unahan natin, kaya mo pang magpreno bago ka bumangga. So yun yung ibig sabihin itong topic natin ngayon. Yan, pumari 20 kilometers per hour, hindi isang sasakyan yung ganyan, oh, pwede na yan. Yan, dito sa puting L3 ba to? Hindi yata L3 to. So syempre, pag 0, di pwede kang tumuto kasi ibig sabihin traffic, diba? Bumper to bumper. Kaya sineshare ko sa inyo to. Yung iba kasi kapag nagpreno yung unahan na sasakyan, ang gagawin nila, magcha-change ng lane. Wala, nagpreno yan, bigla akong lilipat sa kanan para lang makadiretso ako. Sobrang delikado po nun. Okay, sobrang delikado. Kasi kung 2 lanes yan, baka may makasalubong ka doon. Kaya kapag may pumreno sa unahan mo at ina-apply mo yung estimate natin, hindi mo kailangan mag-change ng lane para hindi ka mabunggo sa unahan, di ba? Eh, ang dami ko nakikita na na may mabagal sa unahan, nagcha-change ng lane agad-agad, di maganda, 'di
di ba? Pepreno tayo, check natin yung nasa kanan, tsaka tayo magche-change ng lane. Grabe yung mahal naman ng gas, 59 na. Grabe yun. Buti na lang 12 liters yung tangke ko, nakapagpagas ako ng 55. Ibig sabihin, bago maubos tong tangke na to, may chance pa na bumaba siya ulit. May chance na bumaba pa ulit yung gas bago ako magpa full tank ulit. So bibigyan ko pa kayo ng sample. Ayan, 40 kilometers per hour, dalawang sasakyan. Ayan, dalawang sasakyan yan, diba? O 60, tatlo na. So nag 60 na kami parehas, pero hindi ko siya sinundan, hindi ko siya dinikitan. Instead, nilayuan ko pa yung distance ko sa kanya. So ganun dapat. Kasi kapag bigla nagpreno yan at ikaw medyo hindi mo napansin, delikado ka, may kalalagyan ka, diba? So pag yan, medyo bumabagal-bagal na, close na kami ng distance. So ganun lang siya, diba? Ganun yung i-apply natin. Mas maganda, mas malayo, diba? 40 kilometers, dalawang sasakyan yan, no? Dapat sa motor ganun din, kasi considered as isang sasakyan din naman yan. Pag bigla yan pumreno at wala, nag-slide, kaya mo pa magpreno, diba? So marami pa tayong ganitong topic para sa safety natin, kasi marami ako na-encounter na na-aksidente, na biglang may pumapasok sa subdivision, yung nasa unang sasakyan biglang nagpreno, ikaw dumiretso. Meron akong ganun video, check nyo na lang dyan sa mga uploads natin. So yun lang muna ngayon. Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video. Atin yan eh. Whoop.